Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang, "Halina kayo sa akin, lahat ng pagod sa mabigat na dalahin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 11 kabanata. Ang mga mensahero mula kay Juan Bautista. Nang matapos na ibigay ni Jesus ang mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, linisan niya ang lugar na iyon at umalis upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Nang marinig ni Juan Bautista sa bilangguan ang tungkol sa mga bagay na ginagawa ni Kristo, ipinadala niya sa kanya ang ilan sa kanyang mga alagad. "Sabihin mo sa amin," tanong nila kay Jesus, "ikaw ba ang sinabi ni Juan na darating, o dapat pa kaming umasa ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo at sabihin kay Juan ang inyong narinig at nakita. Ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nakalakad, ang mga nagdurusa sa mga kinatatakutang sakit sa balat ay nalinis, ang mga bingi ay nakarinig, ang mga patay ay binuhay, at ang mabuting balita ay ipinangaral sa mga dukha. Ganong kasiyahan ng mga walang alinlangan sa akin." Habang papaalis ang mga alagad ni Juan, si Jesus ay nagsalita tungkol sa kanya sa mga tao. "Nang pumunta kayo kay Juan sa disyerto, ano ang inaasahan ninyong makita? Isang talim ng damo na nakayuko sa hangin? Ano ang nilabas ninyo para makita? Isang lalaking nakasuot ng magarang damit? Ang mga taong nagsusuot ng ganyan ay nakatira sa mga palasyo. Sabihin ninyo sa akin, ano ang nilabas ninyo para makita? Isang propeta? Oo nga. Ngunit higit pa sa isang propeta ang inyong nakita, sapagkat si Juan ang sinasabi ng kasulatan. Sinabi ng Diyos, ipapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo upang buksan ang daan para sa iyo. Tinitiyak ko sa inyo na si Juan Bautista ay mas dakila kaysa sino mang tao na nabuhay kailanman. Ngunit ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kay Juan. Mula nang ipangaral ni Juan ang kanyang mensahe hanggang sa mismong araw na ito, ang kaharian ng langit ay dumanas ng marahas na pag-atake at sinisikap itong agawin ng mararahas na mga tao. Hanggang sa panahon ni Juan, ang lahat ng mga propeta at ang kautusan ni Moises ay nagsalita tungkol sa kaharian. At kung nais ninyong maniwala sa kanilang mensahe, si Juan ay si Elias na ang pagdating ay nahulaan. Makinig kung gayon kung mayroon kayong mga tainga. Ngayon, sa ano ko maihahambing ang mga tao sa panahon ngayon? Para silang mga bata na nakaupo sa palengke. Ang isang grupo ay sumisigaw sa isa pa, "Nagpatugtog kami ng pangkasal na musika para sa inyo, pero hindi kayo sumayaw. Kumanta kami ng mga awit panlibing, pero hindi kayo umiiyak." Nang dumating si Juan, nag-ayuno siya at hindi umiinom ng alak, at sinabi ng lahat, mayroon siyang demonyo sa kanya. Nang dumating ang Anak ng Tao, siya ay kumain at uminom, at sinabi ng lahat,
Tingnan ninyo ang lalaking ito. Siya ay matakaw at manginginom ng alak, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at iba pang mga itinapon. Ang karunungan ng Diyos gayunpaman ay ipinakitang totoo sa mga resulta nito. Ang bayan na hindi sumasampalataya. Ang mga tao sa mga bayan kung saan ginawa ni Jesus ang karamihan sa kanyang mga himala ay hindi tumalikod sa kanilang mga kasalanan, kaya't hiniya niya ang mga bayang iyon. Nakakatakot ka, Chorazin. Kakilakilabot din para sa iyo, Betsaida. Kung ang mga himalang ginawa sa inyo ay ginawa sa Tiro at Sidon, ang mga tao roon ay matagal nang nagsuot ng sako at nagwisik ng abo sa kanilang sarili upang ipakita na sila ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay magpapakita ang Diyos ng higit na awa sa mga tao ng Tiro at Sidon kaysa sa inyo. At tungkol sa iyo, Capernaum, nais mo bang itaas ang iyong sarili sa langit? Itatapon ka sa impyerno. Kung ang mga himala na ginawa sa iyo ay ginawa sa Sodoma, ito sana ay umiiral pa rin hanggang ngayon. Makatitiyak ka na sa araw ng paghuhukom, ang Diyos ay magpapakita ng higit na habag sa Sodoma kaysa sa iyo. Halina sa akin at magpahinga. Noong panahong iyon sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, nagpapasalamat ako sa iyo dahil ipinakita mo sa mga walang pinag-aralan kung ano ang iyong itinago sa matatalino at may aral. Oo, Ama, ganito kung gaano ka natuwa na mangyari ito. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak maliban sa Ama, at walang nakakakilala sa Ama maliban sa anak at sa mga taong pipiliin ng anak na ipakita sa kanya. Halina kayo sa akin, kayong lahat na pagod sa pagdadala ng mabibigat na pasan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kunin ang aking pamatok at ipatong sa inyo at matuto mula sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba sa espiritu, at makakahanap kayo ng kapahingahan. Sapagkat magaan ang pamatok na ibibigay ko sa inyo at magaan ang pasanin na ipapataw ko sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.